Brothers and sisters, if you have a prayer request, we encourage you to comment down or message us your prayer requests. We would love to pray for you. Isang magandang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating gawain. Sa gabing ito ang gawain ng pananalangin. And sama-sama po nating awitan ang ating Panginoon. Pangunahan po tayo ng ating visiting. Magandang gabi po sa bawat isa. Bago po tayo makapakinig ng salita ng ating Panginoon, may inihanda po kami mga awitin para papurihan siya. Sabi po sa unang awitin na kakantayin natin ngayong gabi, None but Jesus. So, yung mensahe ng awitin na to, hindi man, marami man tayong kinaharap na problema at struggles sa buhay natin dito sa lupa. Pero alam natin na ang Panginoon na pagtagumpayan niyang lahat ng yun. Kaya naman, manatili yun bilang isang napakalaking inspirasyon sa bawat mananampalataya na kung ang Panginoon na nasa pinakamataas ng posisyon, nagawa yun para iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. What more tayo bilang mga tagasunod niya. Kaya naman, awitin natin ito para sa Kanya. That's why
blessed day to everyone. At this moment, let ourselves be ready for hearing the Word of God. Let us focus on the message today and let us open our hearts and minds and let the Holy Spirit move and guide us as we meditate on God's words. Good evening po sa bawat isa. Salamat po at papuri po sa ating Panginoon sa pagkakataon na muli po akong makapagbahagi ng Kanya pong salita sa ating pong gawain sa pananalangin. Para po sa panimula ay nais ko pong magtanong sa iyo kapatid, ano ang iyong pinakamatinding bagyo na naranasan sa iyong buhay? What is the worst storm you've ever been through? Family storm, relationship storm, financial, business, health, at marami pa pong iba. Iba't iba po ang mga pinagdaanan po natin. Pero masasabi ko po na sa pamamagitan po ng mga pagsubok po sa ating buhay ay naipapakita po ito na kung tayo nga ba ay tunay at lubos na nagtitiwala sa ating Panginoon o tayo ay natatakot at nagdududa sa Kanya pong kapangyarihan. Ngayong gabi, nais ko pong tingnan natin kung ano po ang sinasabi po ng salita ng Diyos patungkol sa bagyo sa ating pong buhay. At nais ko pong tingnan po natin ang isa pong passage na matatagpuan po natin sa Bagong Tipan kung paano po pinatigil ng ating Panginoong Hesus ang malakas na hangin at alon. At matatagpuan po natin ito sa aklat po ng Marcos, Kabanata 4, mga talata 35 hanggang 41. Kung meron po kayo mga Biblia sa inyo pong tahanan o kaya naman po ay sa inyo pong mga gadgets ay makibukas po kayo sa akin sa Book of Mark, chapter 4, verses 35 to 41. Ito po yung pangyayari na pinatigil po ng ating Panginoong Hesus ang malakas na hangin at alon. Jesus calms the storm. At sa ating pong pag-aaral ay meron po akong 6 na natutunan at nais ko pong ibahagi sa inyo. 6 na katotohanan patungkol sa storms in life. Una po ay storms are tests. Basahin po natin ang verse 35 ng ating pong text sa gabi pong ito. Sa verse 35, ganito po ang mababasa po natin. Kinagabihan, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Tumuwid tayo sa kabila ng lawa." Kaya iniwan ng mga tagasunod niya ang mga tao at sumakay na rin sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus. May mga bangka ring sumunod sa kanila. Una po, ang unos po na mangyayari ay naganap po or magaganap po sa pagtatapos po ng araw or sa gabi na po or paggabi na po. Sabi po sa verse 35, kinagabihan. Kinagabihan po ay sinabi po ng Panginoong Hesus sa mga tagasunod niya na pumunta sila sa kabila ng lawa. Pero bago po sila pumunta sa kabila ng lawa, ay makikita po natin sa buong maghapon ay pagod na pagod po ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat una po ay kinompronta po siya ng mga Pariseyo na sinasabi po ng ilang Pariseyo na siya daw po ay sinasaniba ni Satanas o ng masamang espiritu dahil ang ating Panginoong Hesus po mismo ay nagpalayas ng masamang espiritu sa araw na iyon. Pangalawa po ay pagod na pagod din po ang ating Panginoon sa pagtuturo. Siya po ay nagturo ng mga parable tulad po ng parable of the sower, parable of the lamp, parable of the growing seed, and parable of the mustard seed. Siya po ay nagturo sa publiko at gayon din sa mga disipulo na kasama po niya. Ito po ay tuloy-tuloy sa isang buong maghapon. Ito po ay nakakapagod at also emotionally draining. Makita po natin na after po magturo ng Panginoon sa mga tao at gayon din sa mga alagad po niya, our Lord Jesus Christ
give them a practical test upang makita kung gaano talaga sila natuto sa mga tinuro ng Panginoon. After all, the hearing of God's words is intended to produce faith. Makita po natin yan sa Romans. Faith must always be tested. Hindi lamang po sapat na tayo po'y matuto, tayo po'y makapakinig ng salita ng Diyos or ng mga lesson na mula po sa Biblia, kundi ay dapat natin itong maisa pamuhay and maites sa pamamagitan po ng ating pong pananampalataya, sa pamamagitan po ng mga pagsubok sa ating pong buhay. Iyon din po ang isang dahilan kung bakit pinapahintulutan ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay ang paghihirap, kahirapan, at mga samot-saring sakit sa ating pong buhay. Tandaan po natin, mga kapatid, na ang mga bagyo ay pagkakataon upang ipakita natin, tayo pong mga mananampalataya, ang ating pagtitiwala sa ating Diyos. And sa akin pong pag-aaral ng passage po na ito ay ito po yung ilang interesting facts na natutunan ko po sa verse 35. Bago po tayo magpatuloy sa verse 37 at sa mga sumusunod pa ay nais ko pong tingnan po natin yung sinabi po ng Panginoon, yung statement po niya sa verse 35. Sabi po niya sa verse 35, kinagabihan sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, tumawid tayo sa kabila ng lawa. Sa English po, let us go over to the other side. Other side. Ito pong statement po ng Panginoon na other side is remind us na patungkol po sa atin pong other side of our life. Doon po sa case po nila, or doon po sa mga disipulo, or doon sa kalagayan po nila, ay doon po, ay bago po sila pumunta doon sa other side ng lake, ay doon po ay nag-perform ang ating Panginoon ng mga miracles. Confronted of the Pharisee, nagturo ang ating Panginoon ng mga parable about the kingdom of God. At makikita po natin na maraming tao ang sumusunod at nagtitiwala sa ating Panginoon. At gayon din sa mga nasaksihan ng mga tao sa paggawa po ng miracle ng ating Panginoon. And everything is looking good. But on the other side, sa kabila po ng lawa, the disciple are about to be tested. Sa pagkataon pong iyon ay hindi pa po nila alam na sila po ay masusubok. Ang kanila pong pananampalataya ay masusubok. A storm is coming on the other side. On the other side, things are about to get tough. Magiging mahirap. And isang example po is the other side of good health is illness sa ating pong buhay. The other side of marriage is a broken relationship. Ang katanungan po sa ating pong mga mananampalataya, paano po tayo tutugon sa other side ng ating pong buhay? Ang iyong pananampalataya ay masusubok sa kabilang panig or sa kabilang dako. Storms are a test. Those tests occur on the other sides of life. Yun po yung unang katotohanan na gusto ko pong ibahagi sa gabi pong ito. Pangalawa po, patungkol po sa storms, ay storms can happen suddenly. Sabi po sa verse 37, habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin. Hinampas ng malaking alon ang bangka nila at halos mapuno na ito ng tubig. Hindi ko pa po napuntahan ang itsura po ng Sea of Galilee, pero I pray na makapunta po roon. Pero ito po yung ilang facts patungkol po sa Sea of Galilee. Number 1 po, ito po ay a small body of water. Pangalawa, 13 miles wide and 7 miles across and 150 feet deep. Yun po yung lalim. And ano po yung unusual po sa
lake po na ito, and dangerous din. Kung bakit siya dangerous is that 700 feet below sea level and surrounded po ito ng mga mountains. At gayon din po yung warm air over the lake and cold air that comes from the top of the mountain, dun po sa mountain, ay ito pong cold and warm water, kapag daw po ito ay nagsama, ay nagkakaroon po ng mga malalakas na storms. These storms can develop in minutes and saglit lamang daw po or suddenly ay nagkakaroon po rito ng mga bagyo dito po sa Sea of Galilee. And sa madaling salita po ay mabilis pong nagkakaroon po ng mga unexpected storm sa lake po na ito. And sabi nga po doon sa description sa Mark 4:37 ay hinampas ng malalakas na alon ng bangka nila at halos mapuno na ito ng tubig. Kung i-imagine po natin na hindi po biro ang lakas at hindi po nung bagyo na kinaharap po nila. And sa ating pong buhay, parehong bagay po. Sa ating pong mga personal na buhay, ang mga unos ay biglang nangyayari sa ating pong mga buhay and will test our faith and spiritual maturity sa ating pong spiritual walk, sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Pangatlo po na katotohanan, storms may cause you to doubt God. Verse 38, sabi po rito, si Jesus ay nasa hulihan ng bangka at natutulog ng nakaunan. Ginising siya ng mga tagasunod niya, Guro, malulunod na tayo. Baliwala lang ba ito sa inyo? Meron pong malakas na bagyo na nagaganap. Tila nayayanig ang dagat at tinatangay po ang bangka sa iba't ibang direksyon. Ang mga alon po ay humampas sa bangka at ang bangka po ay mapupuno na po ng tubig. At mapansin po natin na ang mga disipulo po are in a panic, na nagpapanik na po sila at iniisip na po nila sa mga pagkakataong ito na sila po ay mamamatay, kaya ginising po nila ang ating Panginoon. Sabi po nila, Guro, malulunod na tayo, baliwala lang ba ito sa inyo? Mapansin po natin na nagduda po ang mga disipulo. Even though na nasaksihan na po nila yung mga miracles and nakapakinig na po sila ng mga salita ng Panginoon sa mga parable. Despite po ng mga iyon, ay sila po ay nagduda kung sino nga ba yung kasama po nila o kung sino nga ba ang ating Panginoon. Una po sa lahat ay hindi naman po sila okay, dahil ang karamihan po sa mga disipulo po ay mangingisda at masasabi ko po na alam po nila kung paano po i-handle yung bangka kapag po ay naharap sila sa isang bagyo. Pero yung nasaksihan po nila sa mga pagkakataong iyon ay grabe at I believe ay hindi pa nila naranasan sa kanila po buhay. Na sa atin pong mga mananampalataya ay ganon rin kapag po tayo ay dumaraan sa mga bagyo sa ating pong buhay, kung minsan ay may pagkakataon po na tayo din po ay nagdududa sa ating Panginoon. The storms had become the real classroom for their spiritual education sa case po ng mga disipulo. Iba-iba po ang tinuturo po sa atin ng ating Diyos sa iba't ibang sitwasyon na naranasan po natin. At ang mga ilang aral ay maaari lamang nating matutunan kapag tayo po ay nasa gitna na po ng bagyo. At marahil kung ikaw po ay nasa gitna ng bagyo, kapatid, sa mga pagkakataong ito ay marahil ay maitanong mo na din ito. Mapagdudahan na po natin ang ating Panginoon. Pero salamat po sa paalala sa atin na hindi po doon nagtapos yung kwento.
hindi po doon nagtapos, hindi lamang po nagduda yung mga disipulo, kundi ay in verse 39, ito po yung sumunod, and pang-apat po na katotohanan patungkol sa storms. Storms teach us about God. Sabi po sa verse 39, kaya bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at mga alon. Sinabi niya, tigil, kumalma kayo, tumigil nga ang hangin at kumalma ang dagat. When Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the waves, silence, be still. Suddenly the wind stopped and there was a great calm. Mababasa po natin dito na immediately the storm obey. Sinunod po ng dagat or ng storm ang ating Panginoon. Pinakita po rito ng ating Panginoong Jesus na siya po ay may autoridad over nature. At ang mga disciples po ay nagsimula na pong matuto at makilala kung sino nga ba ang ating Panginoong Jesus. Sa atin naman pong mga mananampalataya ko, sa atin pong personal na buhay, minsan kapag tayo po ay nasa gitna po ng pagsubok, maaaring maipakita po ng Panginoon kung sino siya sa atin. At kung babalik tanaw po tayo sa mga pagkakataon na tinugon po ng Panginoon ating mga panalangin o sa mga pagkakataon na naging mabuti po ang ating Panginoon, siguro ay hindi na po natin mabibilang iyon sa sobrang dami. Ito pong storm ay nagpapakita kung sino nga ba ang ating Panginoon sa atin pong buhay. Ikalima po na katotohanan patungkol sa storms. Storms teach you about yourself. Verse 40, tinanong niya ang mga tagasunod niya, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya sa akin? Sa mga pagkakataong pong ito ay nawalan na po ng control ang mga alagad at tila hindi na po nila alam kung ano po yung gagawin po nila at nagsimula na po silang matakot. Pero sa pagkakataong pong ito ay rinebuke po sila ng Panginoon na pinaalalahanan po sila ng Panginoon sa kanila pong pananampalataya sa Kanya. Na tinanong po ng mga alagad, Guro, nalulunod na tayo. Baliwala lang ba ito sa inyo? Tinawag po ng mga alagad si Jesus na Guro at hindi Panginoon. Hindi po nila sinabi na, Lord, can you help us? Hindi po nila sinabi, kundi ay tinawag po ng mga alagad ang ating Panginoong Jesus na Guro. Yes po, naguro po talaga ang ating Panginoon. Pero hindi po ito na-gets or naunawaan po ng mga alagad na ang ating Panginoong Jesus ay hindi lamang po ay na isang guro, kundi siya din po ay isang Diyos. Hindi lamang po siya isang tao, kundi ay siya din po ay tunay na Diyos. Tila sa pagkakataon pong ito na question pa po nila ang pagmamahal at pagmamalasakit ng Panginoon sa kanila. Ito din po yung temptation sa atin pong mga personal na buhay kapag po tayo ay tatakot. Because of the storm in our life, we see God as less than He is. Tila ang tingin natin sa ating Panginoon ay hindi na Diyos kapag tayo ay humaharap sa mga pagsubok sa atin pong buhay. At kung minsan po ay nagdududa na tayo sa Kanya. At ika-6 po, at last, storms will stretch your faith. Verse 41, takot na takot sila at nag-usap-usap. Sino kaya ang taong ito na kahit ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa Kanya? Sa huling bahagi po, and my favorite part po sa passage po na ito, na sa huling bahagi po ng kwentong ito na unti-unti na pong na-realize ng mga alagad kung sino nga ba ang ating Panginoong Jesus.
na alam po ng mga alagad yung mga himala na ginawa po ng mga propeta noon na nagpagaling ng mga may sakit, na dividing the Red Sea. Ngunit ang nasaksihan po nila sa kanila pong mga mata ay nagpapatunay na ang ating Panginoon mismo ay very unique and special, and nasaksihan po nila yung pagiging Diyos sa mga ginawa po ng ating Panginoon, na sabi nila, "Who is this man?" Kahit ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya. And as a conclusion po sa ating pong devotion ngayong gabi, mga kapatid, maaaring ikaw po ay patungo sa isa pong unos sa iyong buhay, o kaya naman po ay ikaw po ay nasa gitna ng pagsubok ngayon, kapatid. Maganda pong paalala sa atin itong passage po na ito, na learn from your storms. And sabi po ng isang manunulat na si Jeff Stott, "Not all storms come to disrupt your life. Some come to clear a path. Some storms help you to see some things more clearly." May mga bagay po na matututunan lamang po natin kapag tayo po ay nasa gitna na po ng unos. So, learn from them. Kumikilos po ang Diyos sa bawat isa po sa atin, and God is teaching you something about Himself, about ourselves, and about the storms in life. Nawa po ay tingnan po natin ang mga pagsubok sa ating buhay as an opportunity for God to display who He is. At magandang gabi po, at pagpalain po tayo ng salita po ng Panginoon. Brothers and sisters, if you have a prayer request, we encourage you to comment down or message us your prayer requests. We would love to pray for you. Good evening, my fellow brethren. Here's our thanksgiving and prayer requests. Please include them to your prayer time.
papuri sa Panginoon sa tapos na mensahe sa gabing ito. And salamat sa mensahero na ginamit ng ating Panginoon sa gabing ito. Sa atin pong pagwawakas ay tayo po ay manalangin. Let us pray. Nay makapangyarihan sa lahat, Diyos na nakila. Muli, Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahang loob sa amin, sa iyong patuloy na provision sa amin, Panginoon. And salamat, Panginoon, dahil muli niyo kaming tinipon, Panginoon, sa gawain ito. Salamat po sa mensahero na ginamit niyo sa gabing ito. Kayo po ang patuloy na mag-bless sa kanya and patuloy niyo po siyang gamitin sa pagbabahagi ng iyong mga salita. And patuloy kami nagpapasalamat sa mensahe na meron kami sa gabing ito na aming napakinggan. Salamat po sa iyong mga salita nawa ay tumimo po ito sa aming puso't isipan at higit po sa lahat ay may apply po namin ito sa aming buhay. And patuloy kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo sa amin sa araw-araw and patuloy na pagbibigay ng kalakasan sa bawat isa. And salamat, Panginoon, dahil meron kaming mga gawain na kagaya na to na nagsisilbing channel of blessing, Panginoon, para sa sama-sama kami, Panginoon, na makapagpuri sa inyo, sumamba sa inyo, Panginoon, at makipakinig ng iyong mga salita. And patuloy kaming madalangin, Panginoon, sa kondisyon ng aming bansa. Kayo po ang patuloy na magbigay ng knowledge and wisdom, Panginoon, and strength sa mga leaders namin. Gayon din, Panginoon, sa situation namin na pinagdadaanan sa mga panahong ito. Patuloy niyo po kaming gabayan, ingatan at bigyan ng maayos na kalusugan, Panginoon, malayo sa karamdaman, Panginoon, sa COVID virus, Panginoon. And patuloy kaming dumadalangin sa mga kapatid namin, Panginoon, na dumaranas ngayon na mga iba't ibang karamdaman. Kayo po ang patuloy na nagbigay ng kalakasan sa kanila at higit sa lahat ay kagalingan, Panginoon. And patuloy namin dinadalangin yung mga gawain pa namin sa aming iglesia. Kayo po ang patuloy na gumabay nito, Panginoon, and patuloy na mag-encourage sa amin, Panginoon, na patuloy kaming mag-commit sa bawat gawain, Panginoon, and lalo na sa mas mapalalim namin, Panginoon, yung relasyon namin sa inyo. And patuloy namin nilalapit sa inyo, Panginoon, yung mga iba naming panalangin. Sa inyo lamang namin ito pinagkakatiwala. And we pray, Panginoon, sa patuloy naming pamumuhay, nawa ay naisa pamuhay namin, Panginoon, yung mga bagay na nakakalugod sa inyo and mag-glorify ka namin, Panginoon. And muli, Panginoon, maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin na may paborit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Brothers and sisters, if you have a prayer request, we encourage you to comment down or message us your prayer request. We would love to pray for you.
Amen.